Balik eskwela na naman. Para sa maraming kabataan, ito ang panahon ng excitement, bagong gamit, pagkikita muli ng mga magkakaibigan at bagong yugto ng pag-aaral. Pero sa likod ng mga plantsadong uniforme at balot na mga notebook, may isang kwentong madalas hindi po natin nakikita. Ang tahimik na sakripisyo ng mga magulang. Para sa pamilyang Pilipino, ang buwan ng Hunyo ay madalas buwan din ng matinding budgeting gymnastics sa mga nanay at tatay na hindi alam kung saan kukunin ang pambili ng bagong sapatos, sa mga umutang para lang may maituition, at sa mga pumapasok sa trabaho ng walang tulog at kulang ang baon para lang may maibigay sa mga anak. Nakikita kayo ng Panginoon. Minsan nakakapagod at nakakaiyak kapag tinitignan mo ang wallet mo na halos walang natira. Pero ang bawat pawis at sakripisyo ninyo para maitaguyod ang inyong mga anak ay isang napakagandang refleksyon ng pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong mapagod magtanim ng kabutihan para sa kanilang kinabukasan. Sabi po sa banal na kasulatan, at pupunan ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang masaganang kayamanan kay Kristo Jesus. Filipos 4:19. Panghawakan ninyo ang pangakong ito. Ang Diyos na nagbigay sa inyo ng mga anak na iyan ay siya ring magbibigay ng probisyon, lakas at diskarte upang maitaguyod ninyo sila. Para sa mga estudyante at kabataan, this is a gentle reality check for you. Baka nakikita ninyo nakangiti si mama at papa habang iniaabot ang baon ninyo, pero hindi nyo alam kung gaano kabigat ang pinagdadaanan nila maibigay lang iyon. Mga kapatid, matutong maging kontento. Okay lang kung hindi branded ang sapatos mo. Okay lang kung luma ang bag mo o hindi sikat ang tatak ng cellphone mo. Ang halaga mo bilang estudyante ay wala sa gamit, kundi nasa determinasyon mong matuto. Suklian ng sipag ang sakripisyo. Ang pinakamagandang thank you na maibibigay ninyo sa inyong mga magulang ay hindi yung nakapost sa Facebook. Ito ay ang pag-aaral ng mabuti, pag-iwas sa bisyo, at pag-uwi ng may dalang kwento ng mga natutunan ninyo sa klase. I-honor ninyo ang inyong mga magulang, sabi sa Efesos 6:2-3. Igalang mo ang iyong ama at ina upang maging mabuti ang iyong kalagayan at humaba ang iyong buhay sa lupa. Ang pagiging kontento at mapagpasalamat ay isang direktang paraan ng paggalang sa kanila at sa Diyos. Bago magsimula ang mga klase, ipag-pray po natin ang lahat ng pamilya. Naway bigyan ng Diyos ng kalusugan at pambihirang probisyon ang mga magulang, at naway bigyan niya ng katalinuhan, kapayapaan at mapagpasalamat na puso ang bawat kabataang papasok sa eskwela. Padayon mga magulang at estudyante, isang pinagpalang school year po sa inyong lahat. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.